Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, may isang balita na siguradong magpapataas ng kilay ng maraming Pilipino, at baka pati ng ibang bansa. Paano kung sabihin sa iyo na ang isa sa mga warship ng Japan na may matagal ng karanasan sa modern naval operations ay posibleng mapunta sa Pilipinas? Hindi ito basta haka-haka lang. Lumalakas ang usapan na ang Abukuma-class destroyer escort ng Japan ay maaaring i-transfer sa Philippine Navy. At kung matutuloy ito, malaking pagbabago ang pwedeng mangyari sa ating maritime defense. Pero ngayon, may pinakamalaking development na lalong nagpapalapit sa posibilidad na ito. Kahapon, 5 ng Mayo, 2026, personal na nilagdaan ni Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang bilateral agreement sa paglipat ng defense equipment at technology. Kasama rito ang pagtatatag ng isang technical working group na tatalakayin ang transfer ng Abukuma-class destroyer escorts at iba pang assets. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng usapan lang, may pirma na, may kasunduan na, at may malinaw ng direksyon ang dalawang bansa. Sa mundo ng defense cooperation, ang ganitong klaseng development ay napakalaking bagay. Hindi ito basta announcement, ito ay konkretong hakbang na dumaan sa diplomatic at strategic planning ng parehong panig. At dito lalong nagiging malinaw ang role ng working group. Hindi lang ito basta team, ito ang magiging susi para matiyak na maayos ang lahat, mula sa legal process, technical evaluation, hanggang sa actual transfer at integration ng mga kagamitan sa Philippine military. Ibig sabihin, pinag-uusapan na hindi lang kung ibibigay ba, kundi kung paano ito gagawin ng maayos at sustainable. Sa totoo lang, matagal nang hinahanap ng Pilipinas ang paraan para mapalakas ang kakayahan nito sa dagat. Bilang isang archipelagic country, napakahalaga ng malakas na navy para maprotektahan ang ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Kaya naman ang posibilidad na makakuha tayo ng isang warship mula sa Japan, isang bansang kilala sa advanced military technology, ay isang napakalaking development. Ano nga ba ang Abukuma-class destroyer escort? Ito ay isang uri ng warship na idinisenyo para sa anti-submarine warfare, anti-surface operations, at limited air defense. Hindi ito kasing laki ng mga modern destroyer, pero huwag maliitin, ang lakas nito ay nasa versatility at reliability. Mayroon itong torpedoes, anti-ship missiles, at rapid-fire guns na kayang tumugon sa iba't ibang uri ng banta. Kung ikukumpara sa kasalukuyang assets ng Philippine Navy, malaking upgrade ito. Oo, may mga bagong barko na tayo tulad ng mga frigate at offshore patrol vessels, pero ang pagkakaroon ng isang platform na may ganitong level ng combat capability ay magbibigay ng dagdag ng ngipin sa ating depensa. Hindi lang ito pang display, pang tunay na operasyon ito. At dahil sa bagong kasunduang nilagdaan, mas nagiging mahalaga ang usapan na ito. Dahil hindi na lang ito posibilidad, isa na itong planong pinag-uusapan kung paano maisasakatuparan sa totoong mundo. Malamang, kasama sa mga susunod na hakbang ang training ng mga Pilipinong tripulante, pag-aaral ng maintenance requirements, at pag-a-adjust ng logistics system para suportahan ang ganitong klaseng barko. Ngayon, para mas maunawaan natin kung gaano kalaki ang impact nito, tingnan natin ang real-world role ng ganitong klase ng barko. Ang Abukuma-class ay hindi lang basta patrol ship, isa itong platform na kayang mag-operate sa mas komplikadong sitwasyon sa dagat. Halimbawa, sa anti-submarine warfare, mahalaga ang kakayahan nitong mag-detect at mag-track ng mga submarino, na isa sa pinakamahirap bantayan na banta sa modern naval warfare. Kapag may ganitong capability ang Philippine Navy, hindi lang surface threats ang kayang bantayan, pati ang nasa ilalim ng dagat. Bukod pa rito, may kakayahan din itong magsagawa ng escort missions. Ibig sabihin, kaya nitong protektahan ang mas malalaking barko o kahit supply vessels laban sa posibleng pag-atake. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na heavily dependent sa sea lanes para sa trade at logistics, napakahalaga ng ganitong role. Hindi lang ito panggiyera, pangseguridad din ng ekonomiya. Dagdag pa dyan, ang presence ng isang ganitong warship ay may tinatawag na deterrent effect. Kahit hindi ito gamitin sa actual combat, ang simpleng presensya nito sa isang lugar ay nagsisilbing babala sa ibang puwersa na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Sa West Philippine Sea, kung saan madalas ang tensyon, malaking bagay ang may ganitong klaseng asset na kayang magpakita ng lakas nang hindi agad na uuwi sa komprontasyon.
At hindi rin dapat maliitin ang training value nito. Kapag na-integrate ito sa Philippine Navy, magkakaroon ng pagkakataon ang ating mga tripulante na matuto ng mas advanced na naval operations, mula sa weapons handling hanggang sa coordinated fleet maneuvers. Ito ang mga experience na hindi basta-basta nakukuha kung wala kang ganitong klaseng platform. Pero bakit ibibigay ng Japan ang ganitong klase ng barko? Dito papasok ang mas malalim na usapan tungkol sa strategic partnership. Sa mga nakaraang taon, lalong lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa larangan ng defense at security. Pareho silang may interes na mapanatili ang stability sa Indo-Pacific region. At sa pamamagitan ng pag-transfer ng military equipment, na ngayon ay may opisyal ng kasunduan, mas napapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na mag-contribute sa regional security. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng tulong ang Japan sa Pilipinas pagdating sa maritime capability. Nauna na ang mga patrol vessels para sa Philippine Coast Guard, pati na rin ang surveillance equipment. Pero kung matutuloy ang ABUCOMA transfer, na ngayon ay suportado na ng isang formal na agreement, ito na ang isa sa pinaka-advanced na military asset na direktang mapupunta sa ating Navy. At hindi lang yan. Ayon sa mga ulat, may posibilidad din na kasama sa future transfers ang iba pang military equipment mula Japan. Isa na rito ang CHUSAM, isang surface-to-air missile system na kayang magbigay ng proteksyon laban sa aerial threats. Kung magkakaroon nito ang Pilipinas, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng air defense capability ng bansa. Bukod dito, pinag-uusapan din ang Type 16 Maneuver Combat Vehicles o MCVAS. Ang mga ito ay mabilis, highly mobile, at may kakayahang mag-deploy ng firepower sa iba't ibang terrain. Hindi man ito tradisyonal na tank, pero napaka-effective nito sa modern warfare, lalo na sa mga sitwasyon na kailangan ng mabilisang response. At kahit ang mga lumang Type 74 main battle tanks ay nabanggit din bilang posibleng matransfer. Kahit hindi na ito ang pinakamodernong tank sa arsenal ng Japan, maaari pa rin itong maging kapaki-pakinabang sa Pilipinas, lalo na sa training at ground defense operations. Tandaan, hindi lahat ng laban ay nasa dagat, kailangan din ng matibay na kakayahan sa lupa. Kung pagsasama-samahin mo ang lahat ng ito, warships, missile systems, armored vehicles, makikita mo na hindi lang simpleng tulong ang pinag-uusapan dito. Ito ay isang strategic upgrade sa buong defense posture ng Pilipinas. Parang unti-unting binubuo ang isang mas modern at mas capable na military force. Pero syempre, hindi ito ganoon ka-simple. May mga challenges din na kailangang paghandaan. Una, ang integration. Hindi sapat na makuha lang ang equipment, kailangan ding matutunan kung paano ito gamitin ng maayos. Kailangan ng training, maintenance, at logistics support. At dito papasok ang mas malaking papel ng Technical Working Group na binuo sa ilalim ng kasunduang nilagdaan, para siguraduhin na magiging maayos ang buong proseso mula transfer hanggang actual deployment. Pangalawa, ang budget. Kahit na sabihin nating transfer o donation, may kaakibat pa rin itong gastos. Maintenance, upgrades, spare parts, lahat ng ito ay kailangang paglaanan ng pondo. Kaya mahalaga na handa ang gobyerno na suportahan ang long-term use ng mga assets na ito. Pangatlo, ang geopolitical implications. Hindi may kakaila na ang ganitong developments ay tinitingnan din ng ibang bansa, lalo na ng China. Habang pinapalakas ng Pilipinas ang defense capability nito, maaaring magkaroon ng reaksyon mula sa ibang power sa rehiyon. Kaya kailangan din ng maingat na diplomatic approach. Pero sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na ang direksyon ay papunta sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nito. At kung matutuloy ang pagdating ng ABUCOMA-class destroyer escort, na ngayon ay pinagtibay na ng isang opisyal na kasunduan, ito ay magiging simbolo ng bagong yugto sa Philippine Navy, isang yugto na mas handa, mas modern, at mas may kakayahan. Isipin mo na lang, mula sa pagiging largely dependent sa older platforms, unti-unti nang nagkakaroon ng Pilipinas ng access sa mas advanced na military technology. At hindi lang ito tungkol sa hardware, kasama rin dito ang knowledge transfer, training, at operational experience na makukuha mula sa pakikipagtulungan sa Japan. Sa huli, ang tanong, handa na ba ang Pilipinas sa ganitong level ng upgrade? Kung pagbabasehan ng pinakahuling development, lalo na ang mismong pagpirma ng kasunduan, mukhang oo.
Unti-unti nang binubuo ang pundasyon para sa isang mas malakas na defense system. Kaya para sa mga sumusubaybay sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, isa itong balita na hindi dapat palampasin. Dahil kung magtutuloy-tuloy ang ganitong mga development, hindi malayong makita natin ang isang Philippine Navy na kayang makipagsabayan sa mas advanced na navies sa rehiyon. At sa panahon ngayon, kung saan ang seguridad sa dagat ay kritikal sa ating pambansang interes, bawat hakbang patungo sa modernization, lalo na ang mga konkretong aksyon tulad ng kasunduang ito, ay mahalaga. Ang Abu Quma Destroyer, baka hindi pa dumarating, pero sa bilis ng mga pangyayari at sa pirmahang naganap, malinaw na abot kamay na. At kapag